Hello mga ka-farming! Welcome to Antonio Di Charlie Farm. For today's video guys ay mag-tour around tayo dito sa mga bagong tanim at bagong tatanimang gulay. So, tapos ko pa lang guys magpakain ng mga inahing baboy. So, mag-tour tayo. Nakapag-vlog na ako dun sa baboy. Ito guys, yung mga bagong tanim na upo. Ayan, pakita ko sa inyo. Buti hindi siya nabulok nung tagbaha dahil medyo mataas dito sa space na to. Hindi siya nababad. Pero, nabahaan din pero saglit lang yung tubig. Ayan, ito yung mga upo na naka-ready na kailangan ng maggawa ng balad. At ito yung nauna guys, oh. Survivor yan sa unang baha. And ito pa. Ayan, mga upo yan. So, dito tayo maglalagay ng balad para sa upo. Din yung nililinisan doon ay kung hindi okra, baka sili ang maitanim doon. Pero yung sili ay mas mababa, so mas maganda siguro doon siya. Din sa ibabaw niya naman ang upo. Mix cropping tayo guys. Ayan. Din dito sa baba, ayan, may kambing na nag-iingay. May mga nagagalang manok at pato. Yan, sa amin lahat yan guys. Ayan, pag makita nyo yung patong itim, amin yan. Black and white. Wala kaming purong puti. Mas marami ang itim. So, ayan guys, malinis na para sa taniman ng sitaw. Kanina, bibili na sana kami. Kaso out of stock yung galante na variety ng East West. So, hindi pa daw nag-deliver. So, itong week na to hintayin natin kung may dumating. Pero kung wala, magta-try tayo ng ibang variety. Yung galante kasi guys ay pang travel yun. Pang biyahe na gulay. Yung pwedeng dalhin sa Manila, hindi agad malalanta kasi makapal yung balat niya. So, dyan ang pwesto ng sitaw. And dito yung upo. And doon sa kabilang side yung patola. Meron tayong pangtanim guys. At yung lumang balad doon ay ilalagay natin dyan. Kasi mas malawak doon, mahaba. Dito naman ay pa-square yung gapangan ng upo. Kaya dito lang natin. And yung kalahati ay para sa sili. And meron na akong pantanim na okra. Ayan, hintayin natin kung saan pwedeng maitanim yun. Then sa kabila ay malinis na din yung pagtataniman ng mga talbos ng kamote. Kasi lahat naman ngayon guys ay nabebenta na. Dito nga ako mag-ano. So, ayan na siya. Ang ganda na oh. Bagong tanim na upo guys. Naka-ready na. Pwede nang pagapangin sa balad. So ayan. Mano-mano lang guys si Papa maglinis dito. So yan ang exercise niya. Si Papa ay 73 years old na guys. At ang kanyang exercise ay maglinis dito sa mga taniman. Bali tulong-tulong kami sa pagtatanim, pagdidilig, paglagay ng fertilizer at pag-harvest kami na yun. Sa paglinis ay kay Papa lang. Yan lang ang gamit niya guys oh. Asarol at kagkag. Ayan ang gamit niya. O diba? Ito yung tataniman niya daw ng sili. Bibili kami ng ano na, yung ready ng pangtanim, seedlings. Bibili kami sa nursery. So, kung itong space na to ay sili, yung kalahati na yan ay upo, paglalagay ng balad, din dun sa side na yun, ay pwede tayong magtanim ng okra kung hindi, kung susobra siya doon. Maraming pwedeng itanim dito guys. Itong space lang kasi hindi natin maisasagad sa bakod kasi puro na yan ugat ng malalaking kahoy. Lalo dito lilim na, hindi maayos magbunga. Lalo malilim. So, kailangan magbawas ng mga sanga.
Buti lahat yung mga kawayan dyan guys, napabagsak ng bagyo. Kaya ayan, medyo lumiwanag na dyan, tatagos na yung araw. Dati kasi punong-puno dyan ng ano. And yung bako dito, hanggang dyan pa lang yung naayos guys. Ay yung doon hindi pa nailipat sa labas. Kasi amin yung mga kahoy na yan. So kailangan yung hagwire ay malipat sa labas ng kahoy. So dahil wala pang katulong si Papa, hindi pa magawa sa ngayon. Pag umuwi si Kuya Keanu, ayan, papatulungin natin. And maglagay na tayo ng mga balad. So ayan guys, ayan ang update ko for today sa mga bagong tanim na upo na kailangan ng gawa ng balad, at sa mga tataniman ng sili at sitaw.